Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Maraming paalala ang Biblia sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat. Sa New Testament ay ikinwento pa nga kung paanong nagpagaling si Jesus ng 10 ketongin. Ngunit sa 10 ay isa lamang ang bumalik sa kanya upang magpasalamat. Pagpapakita ito na marami talaga ang mabilis makalimot at hindi sanay na magpasalamat. Kahapon ay ibinigay ko sa inyo ang unang 3 tips sa pagkakaroon ng culture of gratitude sa ating opisina. Let's complete the acrostic thanks as I give you the last 3 tips on this topic. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Thanksgiving should be articulated. Kailangang ipinahahayag natin ang ating pasasalamat. To be thankful at all times, we need to think of the good in every situation, have Thanksgiving exercises, and appreciate what other people do for us. Ano pa ang dapat nating gawin para maging bahagi ng kultura sa ating trabaho o negosyo ang pagiging thankful? N is for name specific blessings that you are thankful for. Mahilig tayong magbigay ng blanket apology pati na rin blanket gratitude. Yun bang kapag humingi tayo ng patawad, ang sasabihin natin, "Sorry sa lahat-lahat ng atraso ko sa iyo." Kapag naman nagpasalamat, "Thank you sa lahat-lahat ng kabutihan mo." Like an apology, your thank you will be more meaningful and effective kung ito ay specific. Ano ang regalo, tulong, serbisyo o biyaya na ipinagpapasalamat mo? Pangalanan mo ito isa-isa upang masanay at matuto tayo na i-appreciate ang maraming pagpapala na dumarating sa buhay natin. Name specific blessings that you are thankful for. K is for keep realistic expectations. Minsan, ang dahilan ng kawalan natin ng appreciation sa mga ginagawa ng iba para sa atin ay ang sobrang taas at unrealistic expectations na mayroon tayo. Ibinibigay na ng mga kasama mo sa trabaho ang kanilang best pero kulang pa rin ito para sa iyo. Hindi ko naman sinasabing babaan mo ang iyong standards, pero ang tanong, makatotohanan ba ang expectations mo? At panghuli, S is for selflessly serve. Kapag naranasan mo ang hirap at pagod ng totoong paglilingkod, you will have a better appreciation of the efforts and services that other people do. Hindi mo susungitan ang crew na nagkamali ng kuha ng order mo kasi alam mo ang hirap na pinagdadaanan ng mga working student. Hindi ka magrereklamo kung medyo hindi ka nakuhang ngitian ng isang sales lady kasi nauunawaan mong maghapon na siyang nakatayo at pagod na. Sa halip na magsungit at magreklamo, hahanap ka ng paraan para ipaalam sa kanila na naiintindihan mo ang hirap ng trabaho nila dahil nararanasan mo rin iyon. Magiging mapagpasalamat ka sa trabahong ginagawa ng iba kung ikaw mismo ay nagtatrabaho at naglilingkod. Selflessly serve so that you will also be thankful when others serve you. Hindi lang salita ang pasasalamat. Thanks should be part of our work and lifestyle. Think of the good in every situation. Have Thanksgiving exercises. Appreciate what other people do for us. Name specific blessings that you are thankful for. Keep realistic expectations and selflessly serve. 6 simple tips to create a culture of gratitude in your place of work. Yan ang ating pro tips para sa araw na ito. Ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today. Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko. Oras na, Pilipinas! Ito ang Oras na Pilipinas.
Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Pilipinas. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga tuntunin. Di ako Magandang Friday sa'yo, kaagapay. Thank God it's Friday and thank God it's extra long weekend. Well, tuloy-tuloy pa rin naman tayo dito sa inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV. At para po sa Oras na Pilipinas, ako po ang inyong lingkod, si Heidi Bernardo Sampang. At makakasama ninyo ngayong araw na ito ng August 23 dito po sa FEBC Radio TV hanggang 8:25 ay magkwentuhan po tayo at mamaya ay talagang mapapag-usapan po natin yung lumabas na balita na ang mga Pinoy learners daw ang pinaka-bully at saka pinaka-lonely sa buong mundo. At titignan po natin ang paksa na yan mula po sa lente ng isang psychologist sa larangan ng edukasyon dito po sa Pilipinas. And later on, magjo-join din sa atin si Bishop Jonel Milan dahil special episode natin ito ngayong extra long weekend. Well, kasi ngayon ginawang walang pasok, 'di ba? Yung Ninoy Aquino Day nung Wednesday. Tapos sa Monday po, tayo naman ay National Heroes Day, kaya Friday, Saturday, Sunday, Monday, walang pasok. Kaya i-enjoy nyo po yan at nag-prepare kami sa inyo ng isang makabuluhang talakayan. So samahan nyo po kami dito sa Oras na Pilipinas sa iba't iba nating platform. Syempre, good morning! Happy Friday sa mga kaagapay natin sa Facebook Live. Good morning! Ganon din sa nakatutok sa YouTube channel. Hello po! Sa mga sumusubaybay din sa ating GCTV sa Channel 185 ng Signal TV. Hi po! Sa mga gumagamit pa rin ng radio at PM radios, mabuhay! Happy listening! Of course, sa ating mga kaagapay din sa sasakyan. Baka maga-out of town kayo. Sana all. O kaya maga-out of the country. Sana all. 'Di ba? Ang bongga. So, i-enjoy po natin yan. Sabi nga nila, gamit na gamit, pero deserve mo yan. 'Di ba? Deserve mo yan. Hinay-hinay lang sa paggasta ha, dahil baka after ng bakasyon, paiyakan naman tayo sa sobrang dami ng na-swipe natin sa ating mga credit card. Okay? So, hinay-hinay lang, enjoy, at kaway-kaway na lang din yung mga team bahay. Okay? Aagapayan tayo ng ating mga Katsim Positive dito po sa ating produksyon, syempre sa ating studio, co-pilot natin si Jonathan Reyes. Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay. Salamat din kay Phil Lagtapon. Phil Lagtapon, ready for action. Kay Lourdes Magtunaw. Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa. Happy Friday din ang bati ni Brian De La Cruz. Ito na si Brian, tropa mong maaasahan. Thank you so much din sa ating RTV crew. Walang iba kundi si Raymond Paner. Ako po si Raymond, positive sa lahat ng hamon. Sa ating OJT na si Kayla. Hello po! Of course, sa ating mga kaagapay sa engineering at Bokawan Tech people. No problem! Kami po ang inyong mga Katsim Positive. Pakishare na ang ating Facebook Live at pakifollow nyo rin kami sa ating official YouTube channel. So, kaagapay, kahit walang pasok ngayon, magbulay pa rin tayo. Ito po ang paalala galing sa Ang Bible Pinoy Version. Kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan. Mula po ito sa Proverbs chapter 15 verse 1, nawawala ang galit pag mahinahon ang sagot, pero ang salitang masakit nagpapalala ng galit. Muli po, nawawala ang galit pag mahinahon ang sagot, pero ang salitang masakit nagpapalala ng galit. Proverbs 15
verse 1. Abay, saktong-sakto din naman yan sa topic natin later tungkol sa bullying. Pero ito pong kawikaan na to kasi di ba kaagapay kapag tayo po ay nag-uusap, kailangan natin na tayo din po ay marunong na makinig. Nako, 2 parts yan, di ba? 2 sides yan. Dapat may nagsasalita, dapat may nakikinig. Tapos kapag ka nagsasalita ka, dapat pinapakinggan ka. Tapos pag nagsasalita naman siya, dapat nakikinig ka naman, di ba? At dapat meron din po tayong pasensya. Lalo na po sa oras na iba-iba tayo ng mga nauunawaan or naiintindihan. Kagaya po ngayon, di ba? Parang ang gulo-gulo pagka nagbasa ka sa social media, talagang punong-puno. Iba't iba yung opinion. Lahat ng tao ngayon, komentarista na. Diba? Lahat ng tao ngayon, hindi na kailangang maupo sa likod ng mikropono sa radyo para magbigay ng kanilang opinion. Napakagulo ng ating social media at lahat po talagay nandoon ine-exercise yung kalayaan sa pamamahayag. Nagsasabi kung ano yung kanilang saloobin. Yun nga lang minsan kaagapay, talagang wala na ring preno yung iba. Diba? Nakakasakit na at nakakagalit na o kaya nag-i-instigate din po ng pagkagalit ng iba. So, kailangan po talaga na makinig po tayo, 'di ba? Hindi lang yung point natin, yung lagi na inilalabas natin at pinagdidiinan natin. Kung hindi, maglagay naman tayo ng space, diba? Maging extra careful din naman tayo sa pag-judge natin dun sa sinabi or sa ginawa ng ibang tao. Magbigay tayo ng space para intindihin po siya at huwag tayong quick na mag-judge or quick na magalit, diba? So, kaagapay, ang isa daw po kasing tao na pinapaira lang kanyang galit ay talaga namang nauuwi po sa pagtatalo. Yun, ang mga usap-usapan at pwedeng ang pinagmumulan niyan yung ating mga pride. Diba? Yung ating mga fried chicken. Sabi nga nila. So, dapat daw yung pride, kinakain na lang yan, diba? Huwag masyadong inaalagaan yan. Kasi once na talagang ang taas-taas ng pride natin bilang mga tao, yung ego natin, kapag ka nasaling yan, talagang minsan nagre-react po tayo violently or nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi naman talaga natin mean. Pero dahil nabitawan na natin, nakasakit na po tayo. So, kaagapay, kahinahunan, diba? Self-control, yan ang reminder sa atin ngayong Friday. Mula po dito sa Proverbs 15:1, nawawala ang galit pag mahinahon ang sagot, pero ang salitang masakit nagpapalala ng galit. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Tuloy-tuloy po ang Oras na Pilipinas mula dito sa inyong FEBC Radio TV. Siyempre, ilang mga quick reminders lang. Patuloy pong mag-subscribe sa ating official YouTube channel, FEBC PH, ang isa-search mo sa YouTube. Tapos FEBC Philippines naman ang ating pangalan sa Facebook page ng Far East Broadcasting Company Philippines. And kaagapay, bukas pa rin ang iba't ibang ministry opportunities natin dito sa FEBC Philippines. Naghahanap po tayo ngayon ng production technician sa ating RTV, staff assistants, production assistants, program producer, production technician, broadcast technician, at meron din tayong job opening para sa church relations officer, purchasing assistant, facilities administrator, at PA on social engagement. And ngayon, happy tayo dahil marami tayong mga intern, kaya dun sa mga mag-OJT dyan, pwede rin kayong mag-submit ng inyong application. So, ipadala lang po yan sa ating HR department sa recruitment@febc.ph. So, isend nyo lang ang inyong resume with recent 2x2 photo, application letter sa recruitment@febc.ph. Alright, kaagapay, ongoing pa rin ang ating NCR Bayanihan. Okay, ito po ay munting paraan ng inyong FEBC Philippines para makatulong sa mga sinalanta ng mga nagdaang sama ng panahon. So ito po ay sa pakikipagtulungan ng Operation Blessing, World Vision Philippines at ng PCEC PhilRads. So bisitahin nyo lamang po ang FEBC Philippines donation page or mag-donate sa ating official bank account. Ang atin pong account name ay Far East Broadcasting Company Philippines, Inc. Ang BDO Savings Account number natin ay 0041-5036-6783. BPI Current Account number 2431-009393.
Tapos kung Metro Bank po ang gamit ninyo, pwedeng ipasok yan sa ating current account number 6317-631-055598. And lastly, sa China Bank current account number 246-0202-323. Maraming salamat po sa mga tumugon na at sa mga tutugon pa lang para po sa ating NCR Bayanihan. Sa ating pagbabalik kaagapay ay makakasama natin si Bishop John L. Milan, gayon din po si Dr. Lizelle Oligario, isang educational psychologist, para atin pong himay-himayin ito pong balita patungkol sa pagiging lonely at pagiging bully ng ating mga Pinoy learners. At syempre, ano din naman yung mga action points na dapat po nating tandaan patungkol po sa balitang yan. So please stay with us. Narito muna ng isang special music at ilang mga paalala. Magbabalik ang Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas. Magbabalik ang Oras na Pilipinas. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang Maging malakas, masipag at marangal. dahil mahal ko ang Pilipinas. Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukop ko ako at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag, marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila
na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na para maniwala sa kakayahan ng mga pinuno sa bansa. Oras na, Pilipinas! Pag-usapan natin. Tuloy-tuloy ang iyong pagsubaybay dito sa Oras na Pilipinas.
Dito sa paborito mong 702 DZAS FEBC Radio TV, tayo ay proud member ng KBP. Yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At para sa ating malayang talakayan, ngayon po ay pag-uusapan natin itong napabalita na number 1 daw tayo sa bullying at saka sa pagiging loneliest ng mga Pinoy learners. Sinabi nga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga Pinoy students ang maituturing na pinakamalungkot sa buong mundo. Ayon po kay 2nd Congressional Commission on Education Executive Director Carol Marquis, sinabi mismo ng Pangulo na nabasa niya sa isang pag-aaral sa Singapore na ang Filipino students ang loneliest o pinakamalungkot sa mundo. At ganito rin umano ang datos mula sa Program for International Student Assessment o PISA. Labis umano silang nalulungkot dahil pakiramdam nila na hindi sila kasali at sila ay nag-iisa. Maituturing din daw ang bansa bilang bullying capital of the world na ito yung pangunahing sanhi ng kalungkutan sa mga mag-aaral. Ito'y nakakaapekto sa kanilang edukasyon at lumalabas din sa mga pag-aaral na ang laging nabubuli ay nagkakaroon ng bagsak na marka sa math, science at reading. So para po ipaliwanag ang bagay na yan, kasama natin ngayon dito sa Oras na Pilipinas. Nandito po si Bishop John L. Milan. Magandang umaga po at napakaganda po ng talakayin po natin po sa araw na ito at nawa ito'y maging gabay sa ating mga magulang at mga guro na rin. Yes, kasama naman natin via Zoom sina Dr. Lizelle Oligario, Educational Psychologist, College of Education mula sa University of the Philippines, Diliman. Doc Liz, magandang araw po. Magandang umaga rin sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagpapaunlak muli sa Oras na Pilipinas. So, Dr. Lizelle, nais po naming malaman, pwede niyo po bang i-share for sure na pag-aralan niyo rin at nabasa ito pong findings ng PISA tungkol po sa ating mga Pinoy learners na sinasabing pinaka-bully at the same time pinaka-lonely sa buong mundo? Hindi naman eksaktong bullying ang sinabi ng PISA, no? Kasi 'di ba pag sinabing bullying, baka pwedeng mali pa ang sinasabi nila na nabubully ako pero hindi, no? So indirect yung mga statements na nag-agree yung mga estudyante. At sa Pilipinas nga ay 65%, 'di ba, ang nagsabi na nabubully sila, nakaranas sila ng bullying sa nakaraang linggo, no? So napakalimit nito dahil at nakakalungkot, nagpapakita rin ito na hindi maganda ang relationships, no? Yung relationships ng mga kabataan ngayon dahil nga malungkot sila, they don't feel they belong, 'di ba? Yung sense of belonging na kasama ka, no, dun sa eskwelahan, dun sa pinapasukan mong classroom, 'di ba? Yung mga kaklase mo, hindi mo nararamdaman na safe space yung lugar na 'yon, no? So, maraming implikasyon ang finding na ito at yun nga ay magandang napapag-usapan po ito. Mhm. Nakasama ho ba sa findings na yan ay yung mga causes po? Saan nanggagaling ang ganito pong nararanasan ng ating mga estudyante? Wala siyang causes po, so dun papasok ang yung educational psychology nga, or psychological principles. Bakit nagkakaroon ng bullying? Malawak na na malawak ang rason bakit may causes. Unang-una sa pamilya, 'di ba? Sana hindi nagkakaroon ng bullying dahil nagsisimula ang lahat sa pamilya. Ang sino bang may power, kasi pag sabi mong bullying, yung yung may power, ang hindi ito pag-aaway lamang, no? Pero kung sino yung may power, siya yung nag-exert ng effort, no, ng power dun sa kanyang binubuli, at yung binubuli ay nagiging parang napapatahimik, no, na feeling niya ay siya yung nakakawawa dun sa relasyon na yon, no. So sa pamilya, ang kalimitang may power ay ang mga magulang, no. So sana hindi nagpapakita ng bullying ang mga magulang, na halimbawa yung mga medyo lumawak kasi din dito sa atin noon na tumahimik ka na lang kasi bata ka, 'di ba? Mas bata ka, no. So dapat kasi lalo na sa panahon ngayon, maraming woke, no? Pero gusto ko rin i-discuss yung pagiging woke ng mga kabataan ngayon. Hindi rin maganda, no? Yung sa nakikita ko ngayon, no? So, pero doon muna tayo sa tahanan.
tumahimik ka na lamang kasi mas bata ka, no? Ang importante sa relasyon sa bahay ay kailangan nakikinig ang mga magulang, no? Hindi yung patatahimikin mo lamang. May magandang pag-uusap, hindi naman nag-aaway pero pinag-uusapan ang mga issue at pinakikinggan din yung panig at maganda yung yung halimbawa ay pag-explain, no, dun sa mga issue na kinaharap ng pamilya, no? So breakdown yun na sa komunikasyon sa pamilya at breakdown din ng relationship sa pamilya. Bukod doon, paglabas ng eskwelahan, pwede rin kasi ang bully sa pamilya ay mga kuya, mga ate, mga nakakatanda, no? Pero malakas ang impluwensya ng magulang. Paglabas naman sa paaralan, doon natin makikita, no, yung influence naman ng, actually ngayon ang napapansin ko, social media. No, hindi ko masabing influence ng mga teachers, 'di ba? Pero social media talaga kasi naranasan ko 'to, sabi ko, parang ako ang nabubully. 'Di ba? So wala na sa hindi ang power imbalance ngayon ay kung sinong mas marami, 'di ba? Yun ang yun yung may power para saktan ang isang tao. So naranasan ko 'yan kasi halimbawa meron akong kakaibang opinion, sasagot ako sa site, no, ng halimbawa ay estudyante ko naman, no, na alam ko respetado naman ako ng estudyante niyo, no. Biglang yung mga mga followers niya ay magaan sila, no, magsasama-sama sila para tumbahin yung pananaw ko, no. So parang power play ang nangyayari. So isa 'yon, no, wala na sa edad pero nasa dami ng tao. So pagdating sa paaralan, kalimitan ng bullying din ay dahil pag marami sila, no, magkakaibigan sila, na pagdiskitahan nila ang isang estudyante na dahil kakaiba ang itsura, kakaiba ang pananaw, kakaiba ang pagkilos, 'di ba? Or nakita lang nila na nakakainis or nasimulan lang sa isang chismis, 'di ba? Meron tayong marites culture ngayon na nakakalungkot din dahil naniniwala agad ang mga tao sa maghalimbawa sinabi, 'di ba, merong isang sitwasyon na sa isang school, pinatay niya yung kaklase niya, no? So na 'yun, no, mas mataas na level, crime na, no, criminal na ang level. Pinatay niya ang kaklase niya dahil naniwala siya sa chismis, pwedeng totoo, hindi, na inagaw ang girlfriend niya, no? So ganoon yung natin ngayon, sitwasyon natin sa ating bansa. Pwede rin ba, Doc Liz, na cycle na kanina sabi niyo sa bahay walang safe space, kaya pagdating sa school ay nabubuli o nambubuli, o kaya sa bahay na nakakaranas ng violence, pagdating sa school nananakit. Pwede rin naman po na sa school na bully, pagdating sa bahay, binubuli niya yung mga kapatid niya. Pwede. Oo, pwedeng cycle ito, no? Pwedeng manatili siyang biktima, pero pwede rin manatili na pag nagkaroon siya ng power, nagkaroon siya ng maraming kaibigan, 'di ba? Nagkaroon siya ng kung anumang klaseng power ito 'di ba? Hindi lang naman siya yung mas matanda na sa panahon ngayon, 'di ba? So, pwedeng ang mas matatanda ay binubuli nga, no? So, pag nagkaroon siya ng power, siya naman ang mambubuli dahil naranasan niya, yun ang naramdaman niya, nakita niya, yun ang nakita niyang parang normal, no, sa panahon ngayon, no. So kaya normalize, diba, sabing normalize na yung behavior, yun naman ang nakita sa kapaligiran. So maganda yung inyong mga binanggit na maging gabay sa ating mga magulang na matuto ng communication, mag-provide ng safe space sa bahay, Pero pagdating sa eskwelahan, ano naman ang pwede nating mabigay na gabay sa mga guro? Kasi oo, ganun din, ano? So, ang mga guro nakapokus sa mga pagtuturo, mga iba't ibang mga seminar pagtuturo at yung lesson impartation. Pero ito malaking bagay ito para sa kanilang pagkatuto. What can you give sa mga teachers naman po? Oo, yun nga, malaki ang role ng mga teachers para ma-educate ang mga ang mga kabataan ngayon, no. Unang-una nga by example, syempre, 'di ba? Sa bahay kasi by example 'yan, no. So by example, 'wag mambubuli ng mga estudyante, 'di ba? Ganun din, no. 'Wag manghaharas, 'wag magte-threat ng mga estudyante. Tatanggalin na natin yung negative na discipline, no. Yung naninigaw, tapos yung nananakot, tapos yung nga i-threat ka kung ano man, no. So kasi umiikot ang cycle, 'di ba? Kung negatibo ang disiplina,
sa bahay at sa paaralan, ganun na ang matututunan nila, no? Disiplina ang tawag, pero hindi naman talaga disiplina, no, ang nangyayari. So, yung positive discipline, no, safe space sa paaralan ay napaka-importante. Importante dito yung, lagi ko sinasabi to, ang pinaka-core dito yung values education, no? At hindi lang ito nangyayari sa GMRC. Nangyayari ito sa buong paaralan, no? Sa akin nga, pinaka-importante ay empathy, no? Pagdating sa bullying, sa relationships, importanteng empathy, no, na iintindihan mo, na ilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ng ibang tao. Hindi lamang ito na yung parang you care for the person, na naawa ka, no, pero talagang nararamdaman mo ang nararamdaman niya. Isa pa doon, pwedeng ituro ng mga teacher ay yung perspective taking, no, yung cognitive empathy to, hindi lamang ito nararamdaman. Pero naiintindihan mong sitwasyon niya dahil nakita mo ang pananaw niya, no? So nagiging sensitibo ka sa pananaw ng ibang tao kasi kaya nga ako na-bash, 'di ba? Doon sa isang napakalitas space na sinabihan ko na ang dami puro kabataan. Tinawag akong boomer, mga gano'n, na nag-labeling na agad sila, no? Kasi hindi nila tinry na inintindi muna yung sinasabi ko at nagkaroon ng sensitibong pananaw, 'di ba, na ano gustong sabihin ng nakakatandang ito, 'di ba, nang tinatawag nila ang sama ng mga tawag boomer, thunders, 'di ba, na hindi na magandang pakinggan. Although dati natatawa ko pag thunders Pero ngayon, parang yung mga kabataan, pag sinabing boomer, parang, boomer ka, ganyan ka mag-isip, no? Parang pinagtatawanan nila ang pag-iisip na pwedeng tama. Pero dahil nilabel na nila na boomer, mali na agad, no, automatically. At bukod doon, ang pinaka-importante ay yung action. 'Di ba, yung pagtulong sa ibang tao, pagkakaroon ng therapeutic relationship, no, yung pag-forgive, 'di ba, yung gano'n. 'Di ba ngayon nakakalungkot kasi meron tayong mga daming issue ngayon, 'di ba, na alam niyo na siguro to, ayoko nang banggitin yung para naging telenovela na, 'di ba, yung lumalawak na telenovela sa ating bansa. Pero wala yung yung pagtulong, 'di ba? Yung forgiveness. Ang dahil sinaktan ka, kinawawa ka, ganito ang gawin mo, no? I-cut off mo ang relationship. Pangit, 'di ba, ang nangyayari? So dapat tinuturuan natin ang mga estudyante natin na magkaroon ng magandang relasyon, no? So kaakibat dito sa pag-develop ng empathy ay ang pag-develop ng magagandang yung positive relationship skills na tinatawag. So ibig sabihin, yung makipagkapwa sa ating mga kaklase. Ibig sabihin, yung mga guro kailangan mag-observe din. Huwag lang nakatutok sa lesson plan. Huwag lang nakatutok sa kanyang asignatura. Kundi nakikiramdam at pinagmamasdan what's going on sa buhay ng kanyang mga estudyante. At saka maganda kasi na di ba? Kaya nga sinasabi ko lagi na sa kunyari sa ating mga pag-aaral, di ba? Kunyari asignatura, di ba? Minsan ay kailangan natin ilagay lagi natin kasi importanteng perspective taking Ilagay natin ang sarili natin sa sitwasyon. Kunyari history ito, di ba? Ano kaya ang nangyari noong panahon na yon kung tayo ang nandoon, no? So cognitive yon, di ba? So, nakafocus pa rin sa lesson. Pero bukod doon, yung sensitibo ka sa nangyayari sa paaralan mo, nagkakasundo ba sila? Ang isa pang pamamaraan para ma-develop ang relationship skills na sinasabi ko ay yung cooperative learning. No? So, grouping ito, sa traditional type of education, i-group mo yung mga estudyante. Pero hindi lamang group work. No? Sisiguraduhin mo na ang grupong ito ay maganda ang relasyon sa isa't isa. Yung gano'n, no? So tinuturuan natin sila ng social skills. Yun, at hindi lamang tayo concerned sa output ng group. Kung hindi yung nadidevelop ba yung pagpapahalaga sa isa't isa, yung mindfulness, di ba? At bilang guro, mahalaga yun na obserbahan mo yung mga naggugrupo-grupo na nakikita mo may possibility mga mambuli. Pwede mo na ngayong alalayan sila without condemning them at makakreate ng culture of affirmation. Di ba?
Oo, halimbawa tulad ng sa mga grupo na ginagawa ko sa klase ko, may evaluation tapos may nakita ko na mayabang siya, Kunyari sabihin niya, ay, mga klase ko, ganito, yung mga grupo ko, ako lang ang gumawa ng lahat, Tapos yung mga grupo naman, kung ano mga pinagsabi, sabi ko, sasagutin ko sila, hindi maganda yung nangyayari sa inyo, Kasama sa lesson natin ang social skills, So, ayusin ninyo yan, hindi ako natutuwa na may ganyan kayong pananaw sa isa't isa. Ayusin ninyo at kayo, sink and swim together. So magtulungan kayo para mas maging maganda ang output ninyo at hindi ganyan na nagbabangayan kayo, So yun na yun, doon nagsisimula ang bullying, 'di ba? Na pag nagkaroon ng kampi-kampihan yan, may isang hindi nila gusto, kakawawain nila yung hindi nila gusto. Oo. Kaya lang, Dr. Lizelle and Bishop, diba, sa atmosphere or environment ngayon sa school, lalong-lalo na dun sa bagong curriculum, dun pa nga lang po sa content, nung mga per subject, kapos na, tapos paano pa namin mababantayan? Diba? Paano pa kami magiging sensitive, diba, sa aming mga malaking bilang na mga estudyante? Oo, kaya nga ang maganda diyan kasama siya sa classroom management. Kasi 'di ba sa mga guro naman kasama siya sa classroom management Hindi talaga natin mababantayan pero magiging sensitibo lamang tayo. Yun nga, kaya ako laging sinasabi ko kung malaki ang iyong klase, napakaganda na grouping na lang kayo Mag-grouping kayo dahil ang tinitingnan mo na ngayon output ng isang grupo. Pero ang sisiguraduhin mo halimbawa, kasi ngayon sa panahon ngayon 60 ang estudyante sa isang klase. Di meron kang pwedeng 10 grupo. Hindi dapat malalaking grupo ito, Sabi nga sa mga principles sa educational psychology, maximum of 6, So kung 60 ang estudyante mo, may 10 kang grupo. 10 outputs na lang ang tututukan mo. At habang nag-work sila dun sa 10 outputs na yon, tinitingnan mo kung paano ang dynamics nila. So doon na natin na ipapasok yung mga values at yung nga sa classroom management, hindi din tayo magbibigay ng ehemplo na tayo pa yung una. Ikaw, 'di ba yung merong isang teacher, sorry sa teacher na yun na kung ano mga pinagsasabi sa mga bata, 'di ba, na hindi maganda, 'di ba may tinatawag tayong boundaries nag-step na siya, overstep na siya sa boundaries. At ininsulto na niya yung mga bata na hindi niyo pa naman nararating ang nararating ko, 'di ba yung mga ganon. So, hindi na siya magandang ehemplo para sa mga estudyante. Naalala ko yung minsan panauhin namin dito, naging bully siya kasi yung teacher niya pinapahiya siya. At pag tinatanong yan lang, hindi mo alam? Sagutin mo. Sumagot ngayon siya, sabi niya, kaya nga ako na dito, gusto ko matuto, ikaw teacher, ikaw sumagot, ikaw teacher. Nagulantang yung teacher niya. At simula na nakita niya, effective pala. So naging bully siya, lumaki siyang bully. So ang nagsimula, yung teacher na pinapahiya siya lagi. Kaya maganda yung sinabi ninyo, At ito ay challenge sa ating education department na talagang hindi lang yung cognitive aspect ng misyon ng guro, kundi yung ma-develop yung mindfulness, yung empathy, yung pag-unawa ng perspective, saan ang gagaling. Katulad ng isang karanasan aking kabiyak, estudyante niya noon sa public school, mga 90 noong panahon na 90. Wow. 90 students. May mga late, may mga hindi pumapasok doon isang linggo. So, nung interviewin niya, yung pala nagsasaka. Yung pala ay tumutulong sa Kaya nung malaman niya ganung perspektiba, mas natutunan niyang makidama. At mula doon, yung pinagtatawanan yung mga pa-absent-absent, tinuruan niya yung mga ibang estudyante na unawain yung pinanggagalingan. Kaya nagkaroon ng kultura ngayon na tulungan. At yun yung sinasabi ni Doc Liz, napakaganda. At paano ba natin ipopromote ito? Dahil maraming mga teachers masyadong nakapokus sa lesson plan at hindi dun sa student, Dr. Liz. Ayun nga, ay kailangan talaga awareness din sa mga guro, kailangan mapag-usapan kasi maganda itong ginagawa niyo na napapag-usapan, at sana yung mga nakikinig na mga guro ay mag-reflect maging more mindful, 'di ba? Maging mindful sa kanilang mga ginagawa. At the end of the day, mag-reflect. Ano nga ba? Ako rin minsan bilang guro, nagre-reflect ako, parang hindi yata maganda yung nasabi ko, So ganun ako, natuto ko mag-recall na mga pinagagawa ko ngayong araw na to. Tapos sa kinabukasan sabihin ko sa estudyante, nasabi
nasabi ko ata ito sa'yo, no? So, hindi ganun ang ibig ko sabihin. Patawad, di ba? Yung ganun, no? Kasi hindi ganun ang ibig ko sabihin. Kasi may mga nasasabi rin tayo na hindi magaganda na pwedeng malaki ang epekto sa mga kabataan at yung hindi magandang ehemplo, no? So, kailangan ng awareness, no? Ikukwento ko lang, nung bata ako, bully rin ako nung bata. Hindi ko maintindihan, hindi naman ganun ang nanay ko, nagkataon lang na may nakita akong bata, nakakainis, marami akong parang leader, di ba? So, nabubuli ko yung mga bata hanggang sa napagsabihan ako ng nanay ko. No? Baliktad yun yung parang, wala namang nagturo sa akin na maging bully, pero nalaman ng nanay ko, sabi ko, ma, huwag mong imbitahan niya sa birthday ko. Ginanong ko, no? Tapos, sabi niya, hindi gano'n, no? Tapos, pinilit niya ako na, inibitahan namin talaga yung bata. Huwag kang ganyan, no? Tapos yung doon ko natutunan na mali pala yung ginagawa ko. So, minsan kailangan nating i-correct din, no? Na walang awareness lang kasi ang mga guro, ang mga bata, no? At kaya nagagawa ito. Mahalaga yun, yung conferencing, na-conference ka ng mama mo. At hindi ka lang kinonference, talagang nilagay ka sa sitwasyon, inimbitahan niya mismo yung ayaw mo imbitahan. Talagang malaki ang role ng Family Matters dito. So, Doc, napakita natin na talagang nandun yung role ng teachers sa bahay, na maging safe space po ito. Tapos si teacher dapat na maging sensitive, observant siya sa mga ginagawa ng mga estudyante niya kung meron mga paggrupo-grupo dyan. Kanina may nabanggit din po kayo tungkol sa values education. Ito po yung pag-i-strengthen ng values sa mga Pinoy learners po natin. Paano po ba ito magagawa? Tapos kasama pa rin ba siya dun sa subjects na talagang tinuturo po sa mga eskwelahan po natin ngayon? Kasi nga ang values naman ay hindi dapat nahihiwalay, 'di ba? Kasama siya sa sistema natin bilang mga tao, no? So kapag na dumaan tayo halimbawa, kahit nga sa mathematics division, 'di ba? Yung yung equitable division, 'di ba? Yung gano'n, no? So pag nag-divide ka, equal, 'di ba? Yung ibibigay mo sa mga tao, no? So minsan so dun mo pwedeng maipasok na ganun ang pag-divide mo ng kunyari naghati-hati kayong magkakaibigan ay dapat equal, no? Pero sa iyan ay division, so equal, hindi equitable, no? Pero lalo na kung ang mga pinag-uusapan ay social studies, 'di ba? Filipino, pag nag-aral ng mga literatura, English, dapat pasok na pasok. Pero yun nga, hindi tayo limitado na ang values education natin ay nasa utak lamang, 'di ba? Cognitive lamang na mini-memorize, tinetest, no? Pero isinasabuhay. Paano mo siya isasabuhay sa paaralan, no? So pupuntahan natin ngayong mas nakatutok sa values education ito ay GMRC at maaari yung mga pag-aaral ng literatura, 'di ba? Kasi may valuing yan literatura, English literature and Filipino literature, pag-aaral ng mga kwento, social studies, 'di ba? Na dapat meron tayong social empathy, 'di ba? Yung ganon. So ilalagay natin yung sitwasyon natin. Dapat tuturuan natin yung mga estudyante na ilagay yung sitwasyon dun sa mga taong pinag-uusapan. Halimbawa, kahit issue na kunyari, overfishing, 'di ba? Ang daming pwedeng gawin 'di ba? So ito ay pagbibigay ng halaga na, no? Hindi mo na binubuli ang nature, 'di ba? So so environmental bullying yan ang tawag ko diyan no? So empathy mo sa nature na para naabuso mo na yung nature, 'di ba? So ano ang mas maganda, no? So meron kang pwedeng gawing metaphors bilang mga guro na kung ikaw rin may isang tao na meron kang mga resources pero ang mga tao sa paligid mo ay inabuso na yung mga resources mo. 'Di ba? Anong mararamdaman mo? Anong mangyayari sa iyo, no? So, laging ilalagay sa sitwasyon na para makita ng mga estudyante ang perspektibo ng iba't ibang perspektibo ng iba't ibang sitwasyon. Oo. Parang nakakahamon lang na halimbawa tinuturo yan, Doc Lizelle, sa loob ng classroom. Pero paglabas nila sa outside world, ayan, parang hahanapin nila yan sa mga grown-ups. At minsan parang nabibigo sila na hindi na nga na-exemplify, Oo, nakakalungkot talaga, no? So ako kung gusto nating itap pati yung labas, no?
I think kailangan ang bansa natin, no, kung hindi lamang sa school system, pero gusto nating makarating ito sa mga nakatapos na ng pag-aaral, 'di ba? Na sila na 'yung matatanda, 'di ba? Yung sana meron din tayong educating tulad ng ginagawa ninyo, no, na sa mass media. Kasi ano na yun kailangan nag-ano tayo na paano ba tayo matutong magkaroon ng perspective taking. Hindi maganda kasi medyo active ako sa social media. Hindi maganda ang nakita ko sa social media talaga. No, so nakakalungkot kasi kahit kunyari nag-iiyakan ng isang pamilya, makikita mo daming laughter. No, pinagtatawanan nila isang pamilyang umiiyak. No, so hindi siya maganda, no. Hangga't walang nagpo-police, no, hindi naman kailangan ko ikulong o ano, pero hangga't walang nagpaparealize walang nagsasalita. Sabi ko kailan kaya merong influential individual? Sabi ko sana yung mga influencers imbis na ginagawa nilang mas magulo mas negatibo yung nangyayari. Sila yung mag-influence ng maganda. Na kasi ganito, no? Or sa television, yung mga nakita natin sa mga palabas, hindi yun nga, sabi ko, di ba, laging hindi naman maganda yung nangyayari, laging patayan, di ba, gantihan. Kailangan ilagay natin yung perspektibo na ang mga tao ay hindi naman ganun lahat kasasama. Di ba, yung parang nangyayari kasi, black and white. Ganun ang thinking natin na hindi siya maganda psychologically. Kasi doon din nagli-lead yung yung mental health issues natin. Yung pag ang tingin natin sa mundo ay black and white, meaning halimbawa, yun nga may kontrabida at bida. Ang bida ay lahat kabutihan. At ang kontrabida ay lahat ay kasamaan na kahit doktor pa man yan o lawyer, di ba yung mga nakikita ko sa palabas ngayon, dahil kontrabida siya, kaya niyang gumawa ng krimen. No, hindi ba pwedeng gawin natin komplikado ang pag-iisip ng bawat tao na hindi lahat ay bida at hindi lahat ay kontrabida at lahat ay may mga sitwasyon lamang kaya nagagawa nila ang mga ito. Nakakalungkot pero mas nakita ko yan sa Korean telenovelas na komplikado ang characterization dahil nga yun ang medyo doon na mas magandang pananaw na hindi siya masamang tao. No, pero di ba kaya nagkakaroon ng bashing na parang nagkakaroon ng right ang mga tao na i-bash ang isang tao dalang tingin nila ay sobrang sama ng taong ito. Kontrabida ito. Kaya dapat i-bash natin siya at may right tayong i-bash siya at pagtawanan, no? Lalo na ang nakakalungkot dito. Halimbawa, may hindi magandang nangyari sa isang tao, magtatawanan pa natin dahil nga ang tingin natin sa kanya ay kontrabida. Hindi maganda. Without knowing kung ano talaga yung pinanggagalingan ng tao na yon. Ang bilis natin mag-judge. Judgmental na tayo. No? So hindi mo na mag-stop na, teka muna, baka hindi naman yon, 'di ba? Konti lang ang nalalaman natin. Ilagay mo ang sarili mo sa sarili niya, 'di ba? Sa kanya. Kung ikaw ang nasa sitwasyon na yon, ano kaya ang mararamdaman mo rin, 'di ba? Na ano kaya ang magiging pwedeng masabi mo na pwedeng, kasi ngayon sinasabi cut off the relationship. Diba yung mga ganon? Sabi ko, nasa na yung forgiveness? Tsaka, mas magiging maligaya naman tayo pag naiayos natin ang relasyon, diba? Kesa, bilinak na lang natin yung taong yon, no? So, bakit ganon, no, na ang dami rin natin ngayon na nililista natin yung mga kasalanan. Sabi ko, bakit dun tayo nakafocus sa mga kasalanan ng isang tao samantalang marami ring mabubuting nagawa ang isang tao? So, di ba yun yung black and white thinking na sinasabi ko na, kaya yun nga, nagkakaroon ng mental health issue ang mga taong gano'n na ganung mag-isip. Kasi wala nang room for rehabilitation or redemption, Oo. So, yun nga yung, di ba, ito yung sinasabing growth mindset no? So, naka-fixed mindset na hindi na yan magbabago. Kahit noon pa man, ganun yung mga nakita ko noon pa ganyan na yan. Sabi ko, parang hindi naman ganun yung taong yun noon. So, titignan ko yung mga hindi naman siya ganun noon, no? So, may nangyari lang talaga, tag-away lang talaga. Kaya nagkaganon. Pero kampi-kampihan ang nangyayari, di ba? Doc Liz, isang area pa nitong usapin na ito about bullying and pagiging lonely daw ng ating mga learners. Yung sinabi po ni bagong DepEd Secretary Juan Edgardo Angara na sabi niya, it's high time na even yung mga walang masters, tama po ba, na mga guidance counselor, payagan na rin na makapag-practice sa atin pong mga
public schools, ayan. Para nga daw po, ang laki-laki kasi ng role ng ating mga guidance counselors. Yun nga, para hindi lang nagpapatawag sa guidance office kapag may problema. Kung hindi talaga yun, yung mga batang may emosyon na hindi maganda, napaprocess din po at hindi na nga humahantong na nagiging gigantic yung sitwasyon. Tsaka palang e-entra si guidance counselor. Doc Liz. Ang guidance counselor kasi dapat laging kausap ang mga kabataan, meron naka-assign sa kanya na 40 students, kaso nga lang ngayon, 'di ba, iisang guidance counselor lang, nagtuturo pa ng ibang klase, tapos hundreds of students, thousands of students ang hawak niya, May numero yan hindi ko lang matanda kung anong tamang numero, pero yung talagang kaya niyang hawakan sa isang taon. Yung ibang schools nga, guidance counselor nila mula nagsimula hanggang nakatapos, Kaya kilala na sila kasi nakakapagsabi na, nagkaroon na sila ng relationship na nakakapagsabi na yung bata ng mga saloobin niya. Kasi pag hindi mo naman kakilala yan, tanongin mo, okay ka lang ba? May problema ka? Hindi agad magsasalita yan Pero kung meron ka ng relationship na sa estudyante na yon, magsasalita na yan. Agree. Okay sa akin, although sinasabi ng mga experts, syempre sa guidance and counseling na dapat expert. Pero kasi may kulangan tayo, tapos kaya naman, nakapag-aral naman itong mga ito, at kaya naman, ako naniniwala kaya nila. At kasi kung titignan natin, ang mga guro, nangyayari sila ang nagiging guidance counselor. Diba? Dahil nga, walang guidance counselor, so sa paaralan or kulang ng guidance counselor or hindi naka-establish ng relationship ng guidance counselor, ang kausap ng mga estudyante ay mga guro. Bilang guro, ako, kinakausap ako ng mga estudyante. May mga sitwasyon na hindi ko kayang i-handle. Sinasabi ko na hindi ko expertise yan, i-refer kita sa guidance. May mga estudyante na ayaw. Ma'am, gusto ko lang po ng kausap. So, ang ginawa ko, nag-aral ako ng counseling, Dahil nga sabi ko, nandun na ako sa sitwasyon na kailangan kong mag-counsel ng mga estudyante, pero hindi ako equipped. So sabi ko, para equipped naman ako ng konti. Hindi ako nakatapos, naka 18 units lamang ako ng counseling psychology. Pero at least, kahit pa paano, yung mga estudyanteng ayaw pumunta sa experts, natutulungan ko pa rin. Sabi ko, hindi ako expert yan, Tapos, ito lang yung pag-uusapan natin kasi hindi ko kayang i-manage yung, kunyari, ang pinaka nahirapan ako, maraming, nakakalungkot, suicide na, yung ideations, nag-iisip silang magpakamatay, Siyempre, na-apektado rin ako pag ganun kasi hindi ko sila kayang i-handle, pero, hanggat kaya tinutulungan, wala pa namang, nangyari na itinuloy. Nakalimitan naman ay, yun nga, pag nakita ko yung mga estudyante na yun ngayon na nagtatrabaho, na sinasabihan ko sila na, naalala mo, sabi ko sa iyo na malayo ang mararating mo. Pinapaalala ko lang sa kanila na, tingnan mo, nandito ka na sa sitwasyon na nalagpasan mo ang mga hamon sa iyo nung panahon na bata ka pa at tingnan mo ang narating mo ngayon. So gano'n, importante rin kasi na yung positive mindset nga, 'di ba, yung gratitude, tuturuan natin yung mga bata ng gratitude, Yun nga yung hindi natin titingnan, yung bibilangin yung anong masama, pero bibilangin natin yung kung anong mabuti, 'di ba? Ano ba ang mabuting nagawa ng taong ito sa akin, 'di ba? So, ano ba ang mga mabubuting nagawa ng taong itong kinaiinisan natin sa ibang tao? So kung meron tayong ganung level of gratitude, mas magiging masaya tayo. 'Di ba kaya nga sila lonely? Dahil kahit walang bullying, lonely sila kasi parang hindi sila accepted, as they are. Kailangan nilang parang mag ng ibang image para lang ma-accept, So lonely sila kasi wala talagang parang nagmamahal sa kanila na bilang sila. Yung acceptance ng pagkatao nila. Pero kung tinitingnan natin yung positive yun yung pinopromote ko ngayon, positive psychology, na ano ba ang kalakasan ng taong ito, So i-value ko ang taong ito dahil sa kalakasan niya, So kung ganun ang natin, thinking natin, pati sa mga teacher, na hindi natin i-emphasize na di ba, pero yung parang mga kahinaan ng mga tao, pero ang kalakasan ng bawat isa, mas mamamahal natin ang sarili natin, 'di ba, sa mga kabataan. Importante 'yun At maniniwala tayo na pwede tayong mahalin ng ibang tao, 'di ba? Yung gano'n na yung pagmamahal. So kung sa bahay naman ito, ganun din ang pagtrato natin sa mga anak natin ay hindi yung parang
di ba yung, kasi ang tendency ng mga magulang, iisipin mo yung mga pagkakamali mas naririnig nila yung kino-correct natin sila. No, pero mas hindi natin nasasabi kalimitan yung pagmamahal, no? Yung pag-value natin sa kanila. Natuto ako na ang i-value sa mga anak ay sino sila, no? So hindi sila perpekto, 'di ba? Hindi sila hindi ko kailangan mag-expect na, although hindi naman talaga ako nag-expect na kailangan matataas ang grades mo, ganun no? Wala akong ganun expectation no? Hindi ako nagde-demand, no? Pero may mga magulang na gano'n na parang, pag umuwi ka na, bakit 98 lang ang grade mo, di ba? So, kaya nagiging grade conscious. May mga magulang na gano'n, nagugulat ako. May mga kaibigan akong gano'n na, 98. Sabi ko, hey, maawa ka ng anak mo. Parang, hindi siya masaya dahil hindi perfect yung score. Sabi ko, kailangan bang perfect lagi ang score, di ba? So, sabi ko, maawa ka naman sa anak mo, nung ikaw ba, bata, perfect ka lagi. Parang, binabalik ko sa kanila, no? Dahil mga kaibigan ko itong mga to. So gano'n, no? Or, for example, yung napagdaanan ko rin yung mga kaibigan ko na merong pinupush na course. No? Itong kunin mong kurso kasi ito yung malaki ang kita. Yung iba nakikinig naman sa akin, sabi ko, buhay niya yan, di ba? Saan siya maligaya? Hindi naman ibig sabihin na ito yung kurso niya, maghihirap siya. O tapos after 4 years, makita nga nila, naku, salamat, no, sinabi mo sa akin naman, makinig ako sa anak ko kasi ngayon pareho kaming masaya. Nakita ko, masaya siya dahil na-pursue niya yung gusto niya. Masaya rin ako dahil gusto ko lang naman kaligayahan niya. Diba? So, yung gano'n na kailangan lang na meron talagang awareness ang mga magulang at ang lahat sa atin tungkol sa mga bagay na ang ito. big thing pa naman ngayon, Doc Liz, ng acceptance, sa mga kabataan natin, Jen. Kasi ang acceptance kasi, yun yung identity natin. Pag hindi tayo accepted as we are, no? Pero kasi, na-abuse din to ngayon, di ba? Sa mga panahon ngayon, no? Na parang, pumupunta naman sa level na entitlement, di ba? Na kahit ano na lang gusto kong gawin, pwede, di ba? Hindi naman ganun yun, no? May values talaga dapat na kino-correct natin kung mali ang ginagawa, no? Kunyari, ganun din yung, validation, nami-misuse din ngayon, sabi na, i-validate ang feelings. So, kung ganito ang naramdaman ko na nainis ako, di ba? Validated na yan agad. Pero hindi gano'n, di ba? May values tayong na hindi porket yan ang nararamdaman mo ay tama, di ba? Tingnan mo muna ang sitwasyon. So, hindi dapat na-abuse yung mga psychological terms na to. So, tingnan mo muna ang sitwasyon. Babalik doon naman tayo doon sa perspective taking na sinasabi ko na malawak na analysis ng sitwasyon. Kasi ganoon din naman ang nararamdaman natin, 'di ba? Depende yan sa kung anong paniniwala natin. So kung ang paniniwala natin ay inapin niya ako, 'di ba? Ngayon ang label ngayon in-abuse, pero hindi naman in-abuse, 'di ba? Label lang. Pero kung maiintindihan natin na okay, hindi naman pala ako in-abuse, pero nagalit lamang siya dahil ganito naman ang sitwasyon niya. So, mas nagkakaroon ng pagkakaintindihan dun sa relationship na yon. So, medyo nagiging complex ngayon dahil nga ang daming psychologizing na ginagawa ng mga kabataan Pero napupunta siya sa maling sitwasyon, sa maling interpretasyon at implementation. Yun. Sabi niyo nga kanina, mas woke na ang mga kabataan ngayon. Pero yun, Doc Liz, sa tingin niyo minsan wrong placement, nung pagiging woke, paano yun? Noong una natutuwa ako, no? Noong una sabi ko, wow, woke na woke sila, very sensitive, ganun ang tingin ko, no? Pero sa nangyayari kasi ngayon na mahilig ako mag-engage kasi sa social media dahil doon ko napapag-aralan ang sitwasyon ng mga tao, kung paano mag-isip. Nalungkot ako na yung mga woke, akala mo woke Kasi parang, inaano nila yung meron silang fino-forward na mga na rights, na entitlement, parang entitlements, di ba, na parang karapatan ko ito. Pero nakakalimutan nila na isang side lang ang tinitignan nila. Dapat yan two sides di ba? Ito, sasabihin ko na, medyo nalulungkot ako ngayon na parang nagiging anti-parents. Sabi ko, bakit ito mga woke na batang ito, na parang anti-parents na sila, na parang sabi ko, hindi naman ganun ang sitwasyon, pero parang lumalabas na ang daming parents na ginagawang ATM ang magulang. Di ba yung mga ganun ang anak?
Ay, ATM, ang ginagawang ATM ang mga anak. Sabi ko, parang sa mga kilala ko naman, hindi naman ganun ang nangyayari talaga na ginagawang ATM ang mga anak. Pero nagkakaroon ng kamalayan na paniniwala na ganun ang nangyayari. So naisip ko, hindi maganda dahil paano na lang halimbawa, di ba, hindi naman talaga, ang alam ko, yung mga anak na malaki ang gratitude nila, binibigay talaga nila sa mga magulang, no? Paano na lang halimbawa, naisip ng magulang na, kaya anak, naubusan ako ng budget ngayon, di ba? Tapos baka naman pwedeng makahiram sa'yo. Baka mag-react yung anak na, ginagawa niya akong ATM. Di ba yung minsan mali na yung placing kasi niya. So, yun ang nakakalungkot doon na I think, isang pangit na, eye labeling. No? Ang pangit na cognitive distortion ng tawag ko doon, no? Nag-overgeneralize tayo na automatically pag nakita mo yan, abuse na, no? Or pag nakita mo yan, na siya, no? Tinawag ko na isang anong bata na nagagaslight na. Sabi ko, hindi kaya nakita ng batang ito na siya ang nagagaslight sa akin. Di ba? Yung isang perspektibo lang nakita nila, pero okay lang sa kanila na parang pinaglalaban nila ang karapatan ng isang pananaw nila, pero hindi nila nakikita na naapakan naman nila ang karapatan ng iba. No? So, Doc, please, bilang expert at saka mas nakatatanda sa kanila tayo, paano natin sila ma-assure na gano'n na may point kayo, pero yung kabila, i-consider din naman natin. Yun yung healthy, di ba, na diskurso po. Oo. Medyo yun nga ang mahirap ngayon kasi itong mga nasasabi ko, nababanggit ko na sumasagot-sagot sa akin na, di ba sabi nila hindi naman masamang sumagot, di ba? So, pero to the point na ang daming label, sabi ko, grabe, no, pati yung personal life ko. Sinabi na, kawawa naman ng anak mo. Sabi ko, sa loob-loob ko, paano ko naman nalaman na, diba, nakawawa yung mga anak ko, di ba? So, paano ba natin ma-assure? Napakahirap, lalo na sa akin, pag nasa adult age na. Kasi adult na yung mga yan, no? Yung mga active na nakita ko, or let's say, mga teenagers. Napakahirap na, no? Na, kaya nga dapat, babalik na naman yan, no? Sa home, pagbata sila, habang tumatanda. Itong mga nasa level na adult and teenagers na to, marirealize lang nila yan siguro pagtandaan nila eh. Pag magulang diba? Sila. Pag naging, sabi ko nga pag naging magulang to, tingnan natin kung paano kayo magpe-parent ng mga anak ninyo, no? Na kailangan perfect, no? Meron akong kaibigan na sabi, grabe, nakakatakot maging magulang ngayon. Kasi nga, kailangan perfect ka. Isang pagkakamali lang, binibilangan ka ng anak mo. So ngayon, ang pinapromote ko, hindi ako nagbibilang ng pagkakamali ng mga anak ko. Diba? Baliktarin na lang natin, no? Marami naging pagkakamali ang mga anak, pero hindi ko binibilang kasi out of love. Yes. Diba? Napapatawa dyan. At anak ko pa rin sila. At bali-balik ka rin man ng mundo. Oo. Okay, so nakita natin, Doc Liz, na talagang sa school, nag-level up na, sa social media, online ang bullying. At mukhang hindi naman talaga ito mabubura totally, pero dapat dun sa mga stakeholders natin, nag-e-effort, intentionally, nagtatanim tayo ng mga values sa ating mga kabataan at nang sa ganon, lumaki silang, nakikisimpatya, nagiging sensitive sa pinagdadaanan ng ibang tao at hindi puro sa sarili lang nakatingin. Okay. Doc Liz, ang inyo na lang pong closing message and reminder sa atin pong mga kaagapay. Oo, maganda itong palabas ninyo na nagkakaroon ng kamalayan, di ba? Kasi kailangan magkaroon tayo ng awareness sa mga bagay-bagay na ito, no? Basta ako, naniniwala ko na napaka-importante ng empathy, no? I-develop natin yung core na yan, no? Sa panahon ngayon, empathy and gratitude, napaka-importante, no? So, pareho yung positive, no? So, mag-focus tayo sa positibo, pero tandaan natin na hindi nga natin dapat, overuse din naman, no? Ang mga bagay na misinterpretation and misimplementation na mga bagay-bagay na ito. Gusto ko lamang idagdag na, alam ko may grupo na gumagawa na rin sila ng bill na para yung mga, kasi di ba ang online bullying nagiging na yan di ba, rampant sa bansa natin. Sobra talaga, di ba? Meron ng bill na pag nagkaroon ng sa Korea, pag meron kang
sinabi, statement against a person na pwedeng nakademean sa kanya kahit totoo pa ito, meron itong kaakibat na parusa. Tayo, kahit totoo hindi, walang parusa. No? So para sa akin, kahit yung hindi man lang totoo, no, na lalo kumakalat sa media, ay magkaroon din talaga ng ng para ma-restrict parusa. Oo. Para kasi matuto tayong tumigil na, teka muna, mali na. Di ba? Yun kasi doon natin matututunan na na mali na yung ginagawa ko dahil meron ng consequence yung ginagawa kong ito. Parang magse-set ka na ng boundary. Mas magiging aware ka na. Thank you! Mabuhay ka, Doc Liz. Ang dami ulit naming natutunan mula sa inyo. Hanggang sa muli, God bless you. Okay, God bless! Pilipinas! Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Maraming salamat kay Dr. Lizelle Oligario ng UP College of Education sa napaka-mabunga at napakagandang pagpapaliwanag niya patungkol sa pinagdadaanan ng mga Pinoy learners pagdating sa bullying at sa pagiging loneliest daw. Yes, at napakahalaga nitong mga naibahagi niya sa atin, Hailey, dahil ito'y gabay sa ating mga magulang. Dahil mga magulang natin ay nalilibang sila na morki ang anak nila nasa eskwelahan, okay na. Morki may mga pagpasok at pag-uwi at ay more than half a day ng buhay nilang araw nila nagugugol doon, hindi na nasusubaybayan. Kaya maraming salamat po sa mga natalakay. Alam mo, napakahalaga po mga kaibigan na talagang sinusubaybayan natin ang karanasan ng ating mga anak at sinisigurado natin na sila ay ligtas sa anumang bullying. At tayo ay sensitive sa kanilang nararamdaman kung sila ay nakakaranas ng matinding kalungkutan. At syempre, ito'y tulungan ng mga guro at ng mga magulang. Kaya nawa itong mga natalakay natin at napakinggan po natin ay maging malaking gabay po sa inyo pong lahat. Sinasabi ng banal na kasulatan na bawat tao po ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoon. Kaya dapat ay igalang, respetuhin, di ba? At importante, matanda, bata, ay kailangan ay matutunan nating itrato na equal worth, di ba? Kaya pag nalulungkot sila, nakakaramdam ng ganong loneliness, talagang sensitive tayo. Kaya tayo saludo sa mga magulang na talagang less and less time at manage nila well yung kanilang pagdalaan ng screen time sa kanilang mga anak. Sapagkat kapag puro screen time, puro gadget, wala kang time to assess ano nararamdaman niya. Siya pala dumadaan na sa matinding kalungkutan, siya pala dumadaan na sa depression, and never ever na ay babaliwalain natin. Diba yan ang sigaw ng mga kabataan ngayon yung wala na silang yung kanilang damdamin na i-invalidate. Diba? At dahil sa na-invalidate, ay nagmumukmuk sila. Yung iba naman nagwawala dahil nga hindi nabibigyan pahalaga. Siyempre, mahalaga rin, Heidi, na huwag naman overly glorify yung emotion. Kaya, ibig sabihin, bigyan ng tamang panahon at tamang pagkilala ang nararamdaman, and from there, ay kailangan mag-move on. At hindi mangyayari yon kung hindi natin nasusubaybayan ang ating mga anak. At nagkakaroon ng tinatawag nila ngayon na safe space na napag-uusapan. Hindi muna nagle-lecture. Ako nararamdaman ko, nahihirapan akong ganyan ngayon na talagang yung mga anak mo lumaki na. Kaya magpipigil ka para nakakapag-express sila. Lalo sa paaralan, maraming mga konsepto sila nakukuha. Sa internet, marami silang mga nakaka-interact. Kaya kung wala kang panahon at wala kang skill bilang magulang kung paano mag-communicate, how to make your children talk, and how you can make them listen. That's a very important skill. Kasi di ba minsan may pagkakataon na yung bully sa eskwela, kaya pala siya ganon, parang di siya makapag-express sa loob ng tahanan. Nasusuppress yung kanyang mga emosyon. At kaya kapag ka merong bully sa eskwelahan, ay ating minumungkahi sa mga teachers na magpatawag ang magulang, hindi lang dahil isusumbong yung bata. Kasi parang ganun. Susumbong yung bata, yung anak niyo po, gano'n, para po disiplinahin nyo. Hindi. Alamin ng magulang, ano ba ang family dynamics? Bakit nagiging bully yung kanilang anak? At yun nga, ang dahilan, hindi na-express yung damdamin.
at may mga kinikim-kim at walang safe space to express yung kanyang nararamdaman. Kaya, na-express niya sa action, pagiging aggressive. Kaya wag lang ho nagsusumbong sa magulang. At tayo naman, kapag pinatawag tayo ng teacher na anak natin, wag mo, nakakaya ka. Dahil sa'yo, napatawag ako. Wag, kundi gawin mo yung bahagi ng proseso ng pakikilakbay sa iyong anak. At mula doon ay magkaroon ng pagsasaliksik. Ano ang family dynamics natin na nagko-contribute sa ganong kalagayan ng iyong anak? Either siya nagbubuli o siya nagpapabuli. Pareho yan vice versa. Pagka sabi nila, kasi kaya nabubuli kasi maliit. Hindi ho. Maraming ang bully, maliit nabubuli mas malaki. Diba? Akala mo yung malaki palagi ang bully, ano? Naalala ko nung araw yung aking anak si Eunice, si Mami Eunice na yun. At saka si Clarence. Si Clarence na nanakit yun, naninigaw. Kasi marami siya, hirap siya i-express. At parang na sa aming isipan na pagka nagkatagpo sila ni Eunice, si Eunice ang nabubuli. Lumalaki si Eunice, mas malaking bulas. Aba, si Eunice natutunan na pala niya. Kaya pag sasaktan siya ng diko niya, iikas yung kamay niya, naunang para si Jaworski. Nakapag-strategize na. Nauna siya nakasuntok. Hindi na umabot yung suntok ni Diko. Sabay silang umiiyak. Sabay silang umiiyak. So, ang iisipin ninyo, sino ang ikaw na nga nauna? nanakit, Clarice. Ikaw pa umiiyak. Kaya, mali pala. It took time for us to discover na, si Eunice pala yun. Kaya ngayon, naging project namin, paano i-address yun? Kaya nagkaroon kami ng program, paano sila maging magkaibigan. At successful naman. Successful. Ngayon, sila ay magkaibigan. Ayun. Kaya talagang, bisa stage lang yun yung matinding kalungkutan ng bata o nabubuli. Kailangan lang you journey with your children, you journey with your child, at tulungan mo siya, ma-empower mo siya. Marami mga magulang kapag nabubuli anak, pupunta at sila makikipag-away. Hindi nakakatulong yun. Lalo nang liliit ang tingin ng bata sa sarili niya. Importante yung ma-empower natin sila. Kaya napakaganda. Yes. Binigay sa ating mga informasyon ng ating panauhin. Nawa ito ay naging malaking tulong sa mga magulang, hindi lang sa mga magulang, pati sa mga surrogate parents. Yung mga surrogate parents nahihirapan mga lolo-lola, tito-tita, di ba? Paano nga ba? So, kaya ito ay nawa ay naging malaking tulong sa ating lahat sapagkat mahalaga po na sa eskwelahan, sa community, sa simbahan din, o sa workplace, wherever you are, ay talagang na-empower natin ang ating mga anak para yung findings na yan na talagang loneliest, grabe ng mga estudyante natin ay kinalungkot po. Hindi lang dahil sa hindi makasagot sa tanong teacher. Okay, Bishop, mag-pray na muna tayo bago tayo magwakas ng ating programa. Tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat tunay na kayo ay Diyos na makapangyarihan, ngunit nagkatawang tao at nakipamuhay sa amin at ngayon ay nananahan sa aming puso matapos na ikaw ay tanggapin namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil dito, ikaw ay tunay na kalakbay namin, Panginoong Diyos. Kaya naman dalangin po namin, tulungan mo kami na magkaroon, Panginoon, ng sapat na panahon at sapat na katsagaan at ganoon din ang kaalaman kung paano kami ay makalakbay sa aming mga anak upang hindi sila mapabilang sa mga malulungkuting mga estudyante at nabubuli o nambubuli. Panginoon, nalangin po namin na ikaw po magpala sa amin sa buong maghapong ito at sa pagwawakas ng linggong ito. Amin tinitiwala sa iyo, Panginoon, ang weekend na amin pong kakaharapin na ito ay maging mabunga at maging ikangay daluyan kami ng pagkapala sa aming makakadaop ang palad ngayong weekend. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen and amen. So mga kaagapay, yan na rin ang kabuuan ng ating pagtalakay. Masarap na kwentuhan dito sa Oras na Pilipinas ngayong Friday morning sa tulong ng ating mga ka-Team Positive. Thank you so much kay Brian De La Cruz. Maraming salamat din kay Nathaniel Peralta, kay Jonathan Reyes. Of course, thank you kay Lourdes Magtunaw, kay Phil Lagtapon sa ating RTV, kay RR, kay Raymond Barer sa ating
ating OJT na si Kayla, sa ating engineering at Bukawat Sec people. Thank you so much. At kami naman po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang. At ito po ang inyong lingkod mula po sa Asin at Ilaw Movement dito sa Oras na Pilipinas, Bishop John L. Milan. Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga tuntunin. Oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.